it's been executed is important to victims. It means a lot, I think, to victims. That's the feedback we've already received. And many say that international law is not as strong as we want, and I agree with that. But as I also repeatedly emphasize, international law is not as weak as some may think. When we come together, when we work, when we build partnerships, the rule of law can prevail, warrants can be executed, and it's important to underline as we now start a new stage of proceedings. Katulad na sinabi ko, hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. At ito naman, siguro naman ay natatandaan ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. Siguro naman napatunayan na natin yan sa panahon ni Senator Leila de Lima. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya. Hindi puro pamumulitika ang ex. Na raw po i-level up ninyo ang pakikipag-argumento, rason sa rason, datos sa datos. Hindi puro pamumulitika ang excuse. Okay. Oo. Dapat sinasabi niya yan sa sarili niya kasi siya yung unang-una namumulitika gamit ang opisina ng Office of the President. Nakakahiya sa buong mundo na ganyan yung nagsasalita para sa opisina ng Pangulo. At ano ba yung sinabi niya isa? Sana i-level up niyo raw po ang pakikipag-argumento, rason sa rason, datos sa datos. Siya din, dapat niya sabihin sa sarili niya, dapat siya pumunta sa harap ng salamin at sabihin niya yan na ngayong araw na ito ay hindi na ako aatake sa mga kalaban ng aking boss at ang sasabihin ko lang ay ang mga ginagawa ng aking boss para sa bayan. Apparently, wala kasing ginagawa yung CBBM para sa ating bayan, kaya wala ding masabi yung tagapagsalita. So sabi ko nga, garbage in, garbage out. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. ICC nag-utos na sa Interpol na halughugin at arestuhin ang iba pang mga nasa listahan na may kasong crime against humanity sa ICC. VP Sara Duterte hindi na mahagilap at nag-iingat na dahil takot madakip ng Interpol. Inamin mismo ng Vice Presidente na nakita niya ang pangalan nito kasama sina Senator Bato de la Rosa, General Albayalde, General Davao at General Karamat na nasa listahan na isusunod ng ICC. Nang tinanong ang palasyo sa pamamagitan ng Presidential Communication Undersecretary Attorney Claire Castro kung makipagtulungan muli ang gobyerno sa Interpol para maaresto ang iba pang mga may kaso sa ICC, ay sinabi nitong hindi sila makipag-cooperate sa ICC dahil walang jurisdiction di umano ang ICC sa Pilipinas, subalit handa silang makipagtulungan sa Interpol. Samantala, Davao 1st District Representative Paulo Pulong Duterte kinasuhan na ng serious physical injury at grave threat ng isang businessman sa Department of Justice or DOJ na ayon kay Vice President Sara Duterte ay isa na namang political attack ng BBM administration sa mga Duterte. Ani VP Sara Duterte, kung mayroong malalaking isyu na nangyayari sa Pilipinas, ay mayroong diversion na ipinapalabas di umano ang administrasyon na paninira sa kalaban ng mga Duterte. Ang nangyaring pananakit di umano ay nakunan ng video na kumakalat ngayon. Ito'y nangyari noong nagdaang mga taon. Una nang sinabi ni Attorney Claire Castro, Presidential Communication Undersecretary, na wala nang sinabi ang Vice Presidente kundi her excuses or defense o pamumulitika without answering or responding directly to the issues. At sinagot naman ng Vice Presidente sa media interview niya na wala nang magandang lumalabas sa bibig ni Attorney Claire Castro kundi puro basura. Narinig, nakita ko lang sa isang video na sumagot siya, sa isang interview ata na sumagot siya sa 20 pesos ang kilo ng bigas. Tinanong ko na lang yon after na ng election. Tinanong ko yung isang businessman ng bigas. Sabi ko, kakayanin ba talaga ito or nagsinungaling siya noong sinasabi niya itong pangako na ito? Ang sabi sa akin ng businessman, nagsinungaling siya kasi imposible talaga ang 20 pesos na bigas. Pero pwede siya, hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayoko tulungan. Thank you.
that? When did you ask him, ma'am, yung businessman na yan sa Rice na hindi talaga kaya and BBBM just like, when was that? Before the Right after his announcement? Hindi. Nung Jeez, pumunta ako sa Cebu, meron yan silang August na event ang Cebu eh. Hindi siya sinulog. May August na event ang Cebu eh. I was invited there. And sa haba nung parada na kinakamusta ko yung mga tao, 3 beses nagsabi sa akin, Inday Sara, nagalisod mi sa pagkaon, nagalisod mi sa bugas. Doon ko unang naramdaman yung disappointment ng mga tao doon sa hirap nila sa pagkain. Pero recent lang yun, ma'am? Or dugay na to siya? Hindi, mga Wait. nasa DepEd pa ako nun eh. Yung event na katabi ko, si First Lady, merong pinirmahan sa Car. Alright. Event yun. Oo. So doon pa lang alam mo nang he can never fulfill the 20 pesos promise. After nun, yes. Nagtanong ako sa isang businessman. Alright. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Impress ka sa amin eh. Nabago ko. Sige. At sinampahan si Pangulong ng DOJ dahil sa pananakit daw, pagbabanta sa isang lalaki. Do you think na kasama pa rin ito sa kaso para laban sa Duterte? And what's your comment on this if you want? Oo. Sinabi ko na nga, wala namang ibang ginawa ang administrasyon na ito kundi pang-politika lang at paninira sa mga kalaban nila sa politika. Kung napansin ninyo, noong lumabas yung malaking issue ng blanco sa mga blanco sa budget at maraming nagtatanong at maraming nagsasabi na unconstitutional yung budget. Tinanong kung paano naging legal yung paggamit nila ng pera, puro blanco yung nasa loob ng budget, ay lumabas yung impeachment ko. Yun. Tapos, nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Nung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas, at syempre dahil hindi naman totoo yung pangako na yon, pambobola lang naman yon sa mga tao, hindi nila kayang i-sustain, ay tinigil kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint ko kay Congressman Pulong Duterte. So nakikita nyo na basta merong nangyari na kagagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisira nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Does the President know about this already? I mean, si President Duterte, does he know about this new issue sa inyo about kay Congressman Coloma na pamaatake sa inyo? Hindi ko alam kasi hindi kami nagkausap pa ng Pangulong Duterte at hindi din kami nagkausap ni Congressman Pulong. Pero nakita ko siya na nagpa-interview siya doon sa labas ng detention center. So baka noong nasa loob siya ay napag-usapan na rin. So clearly, VP, you believe na this is part of political, again, attack sa inyong mga Duterte? Oh yes ma'am, sabi ko na nga, every time nagkakaroon sila ng issue, malaking issue na kabalbalan na ginagawa nila, ang kanilang cover sa mga issue na ito ay atakihin yung kalaban nila sa politika. Ma'am, ano to? From national or we're talking here about local politics dyan lang po sa Davao? Hindi, national. Tulad nga ng sinabi ko, blanco yung budget, nag-file sila ng impeachment. Ang laking tanong nun kasi blank check yun eh. Parang ikaw na ang magsasabi kung paano at saan mo gagamitin yung pera ng gobyerno. Nag-file sila ng impeachment. Nung
nagkaroon ng drug overdose at merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos at nandoon sa police report, cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, kinidnap, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Ngayon naman, 20 pesos ang kilo ng bigas, isang araw lang, tapos na, wala na. Kinalimutan na naman na pangako ay bigla na lang merong nag-file ng complaint kay Congressman Loray. Yung bigas po kasi sinasabi raw po ng Comelec daw is para nga po doon mag-give way doon sa ban nga po doon sa pamimigay ng ayuda and resume sa after the election. Kasi kung ayuda ang pinag-uusapan natin, ibig sabihin, meron silang nakikitang pangangailangan sa tao, di ba? Kaya nga nila in-exempt ang AKAP at AIX, ayuda na kailangan ng taong bayan. So lalong-lalo na yung 20 pesos na kilo ng bigas, lalong kailangan ng mga gutom yun. Huwag nilang i-excuse. Hindi talaga nila kaya gawin yan. Hindi sila marunong paano gawin yan. At nagsisinungaling lang sila kasi nagpapanik sila sa hindi talaga nila kaya gawin yan. Hindi sila marunong paano gawin yan. At nagsisinungaling lang sila kasi nagpapanik sila sa pagbagsak ng ratings ng kanilang mga kandidato. Last two questions. Yung sa, anong reaction nyo sa case na nag-file against Pulong, Congressman Pulong, sa kapatid niya? Answer na po yun. Masyado nang mahaba yung Nasagot na, sir. Nasagot na po. Diyan yun sa recording ko. Sorry, hindi ko narinig yung question. Yes, sir. BP, ano masabi mo sa problema ng droga, lalo po yung malala? Opo, ma'am. Yan ang sinabi ko, ma'am. Kapag ang ulo lulong sa droga, lahat ng kamay at paa, lahat yan magdodroga na rin kasi wala na silang respeto sa authority. Yan yung problema natin ngayon. Lahat ng tao, nagkakanya-kanya na ang mga illegal at kriminal. How true ma'am yung presidente natin na Well, mag-assume na lang tayo na totoo dahil ayaw niya magpa-drug test. Meron siyang video ng paggamit ng droga na hindi nila ma-deny kasi authenticated. Tapos, hinamon siya ng isang senator candidate na magpa-drug test. Ayaw niyang magpa-drug test. Last question, Alex. Time's up, London. Can I ask, given how things have worked out, do you regret forming an alliance with President Marcos in 2022? No, because I am vice president right now, so I do not regret anything. I am able to help a lot of people. I'm able to help people nationwide because my office is a national office. On that note, I am thankful. I am thankful that the 2022 elections happened and that I became vice president. And I think this was really bound to happen. The 2022 elections was bound to happen so that everyone can see what a Marcos can do to a country, and that is just bring us to the road to perdition. Ma'am, gaano ka-importante ang result ng 2020 ng election ngayon sa Last susunod? question. How significant will be the result of the election now sa next election? Well, depende. Kasi pag karamihan ay oposisyon ang nanalo, ay meron na talagang magtatanong at ahadlang sa mga maling ginagawa ng administrasyon. Kaya napakahalaga ng eleksyon na ito para sa bayan. Dahil kapag dumami ang oposisyon, ay mag-question na sila all the way at hindi na nila kayang takutin lang o bayaran lang yung mga tao sa loob ng gobyerno. Ma'am, 60 ay ilang days na lang before election, what do you intend to do, ma'am, para sabihin po ng Presidente yung kanyang Duterte? Ilang araw na lang, ma'am. Opo. Tutuloy-tuloy pa rin yung kampanya namin. So, bukas meron kami sa Island Province, susunod sa Buanga Sibugay, and then susunod sa North Cotabato. So, tuloy-tuloy na. Pagkatapos ng North Cotabato, ginagawa pa yung schedule. Ang huling-huli ko, supposedly, is yung mass
Holy Mass for peaceful elections sa Davao na yon. The day before, wala ng kampanya yon, the day before election day. Ma'am, naka-schedule with PDP candidates. Will you join the meeting de avance? March 8 supposedly ang meeting de avance ng PDP, pero nahihirapan ako ayusin yung schedule ko sa dami ng mga candidates na nagre-request na mabisita yung kanilang lugar at makakampanya para sa 10 senador. At ang nais lang po sana natin, kung ano mang pakikipag-argumento po o pakikipag-diskusyon ng ating Vice Presidente, sana po ay i-level up po natin. Rason sa rason, datos sa datos, huwag gamitan ng masasamang salita or pagmumura. Tandaan natin, ang prime water, ano man naging transaksyon nito, dahil umiiyak ang karamihan, dapat po talagang maimbestigahan. So wala pong pamumulitika ito. Hindi po lahat ng ginagawa ng administrasyon para sa taong bayan ay pulos or pamumulitika. Kailangan pong trabahuhin, obligasyon po ng gobyerno at ng Pangulo na tugunan ang lahat ng hinaing ng taong bayan. Yusek, we have a follow-up question from Pia Gutierrez, ABS-CBN. Mamingi lang po ng details dun sa investigation. Which agency will investigate Prime Water at kailan po ito magsisimula? Nag-start na po. Ngayong araw na to. Ang luwa. We have another follow-up question from Maris Umali, GMA7. Ma'am, sabi niyo po kanina, marami ang umiiyak tungkol dun sa mga complaints nga po na to. So, pwede niyo po bang mabanggit sa amin what specific complaints trigger the DTI's, this investigation particularly, and how widespread? At kung sakasakali, ma'am, na the findings confirm the lapses, ano pong sanctions ang pwedeng kaharapin ng Prime Water or other providers, if ever? Unang-unang umiiyak po ay Bulacan, Cavite, Laguna, Bohol, Pangasinan. Hindi lamang po yan, marami pa pong iba. Kung di po tayo nagkakamali, meron 73 joint venture agreements ang Prime Water sa mga water district, local water districts. So malaliman pong pag-iimbestiga ito. Kung ano man po ang maaari mangyari dito, saka po na lang namin kayo bibigyan ng update. Kung ano pong sanction? Bibigyan po natin muna kayo ng update. Titignan po muna natin kung ano po ang nasa loob nito at kung ano man po ang natatago or kailangan maimbestigang mabuti, ipagbibigay alam po namin sa inyo kapag nagkaroon na po kami ng mga detalye. Ma'am, we have another question from Tristan Nodalo, Newswatch. Hi, Yusek. On another topic naman po, just yesterday, the defense team of former President Rodrigo Duterte formally asked the ICC pretrial chamber to dismiss or drop the case against the former president, citing lack of jurisdiction and legal basis. And may sinabi rin po sila doon sa kanilang letter na meron daw pong supposed letter from President Marcos stating his administration would not assist the court. Can the palace confirm if such letters exist na hindi raw po makikipag-cooperate yung Marcos admin sa ICC? Isa po yung kasi sa binanggit nung defense team doon sa pag-ask nila na ma-drop yung charges against the former president. Kung ang depensa nila ay walang jurisdiction ng ICC, then that's part of due process. Let them be. At kung ano ang magiging tugon po dito ng ICC, nasa kamay na po yan ng ICC. With regard to the letter, wala po ako sa ngayon, kung meron man, patungkol sa letter na yan. Ang letter po ba ay sinasabing hindi makikialam ang Marcos administration sa gagawin ng ICC? Kahit siguro po walang letter, hindi naman po talaga tayo makikialam kung ano po ang magiging mandato ng ICC. Pero hindi po worried ang palace, for example, that those statements of not cooperating with the ICC would weaken the charges against the president, a former president? It has been said many times na hindi naman po tayo nakikipag-cooperate sa ICC. Dahil nga po, as of now,
wala pa pong jurisdiction ang ICC sa bansang Pilipinas. Thank you po. Next question, Eden Santos, Net25. Yusek, sabi po ni Vice President Sara Duterte, impeachable offense daw po yung ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o ng gobyerno sa pagsuko sa ICC kay FPRRD, at hindi po ba nababahala dito si Pangulong Marcos na baka pwede rin pong maibalik sa kanya at pwede siyang kasuhan po ng impeachment or pwede siyang ma-impeach sa ground po ng sinasabi niyang betrayal of public trust. So ang tanong kung nababahala ang Pangulo, hindi po. Next question. Next question, Jinky Baticados, IBC 13. Good morning, ma'am. Ma'am, yesterday po, the President announced about the reduce na. Ma'am, how's your relationship with the President? Nakapag-usap na po kayo? No, I haven't seen him in ages. I'm sure he's not happy about what's happening. I'm certainly miserable about these developments. Sinasabi niyong plano ng gobyerno, pinlano ito, politically motivated. You think PBBM allowed this po? Hindi ko alam, inako ni SOJ Boying Remulla na siya nag-utos. Ngayon hindi ko alam kasi sa isang banda, masasabing alter ego ang bawat membro ng kabinete. Sa ibang banda naman, kusang ginawa ni Secretary of Justice. May pinaimbestigahan kayo sa Office of the Ombudsman, so i-furnish niyo sila ng copy ng findings ninyo, ma'am? Yes, definitely. Papadala natin doon. Dahil, as we know, this is only in aid of legislation at may mga legislation na rin kaming naiisip hinggil sa mga usaping ito. Kailangan i-forward na namin sa iba't ibang korte. Ma'am, itong findings ninyo, official na to, so no more hearings? Hindi ko pa alam. Ang tawag ko nga further findings because I'm not certain that we can close this. There are also allegations that, first of all, several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. So, alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no? Doon sa mga pinangalanan. Ngunit, ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Where did you get this information, ma'am? Nasusunod si VP Sara na arestuhin? Uso naman ang chismis ngayon. Chismis rin po. Meaning, no credible source, ma'am? Not yet. A few incredible sources, but nevertheless, we have to pay heed. And let me make it clear, I will oppose that warrant with everything I have. Foremost, the administration has said time and time again through the President himself that the ICC has no jurisdiction in the Philippines. Therefore, any warrant of arrest by the ICC cannot be enforced in this country for lack of jurisdiction. It is nothing, that warrant from the ICC, but a mere scrap of paper. Walang bale yun. In addition, there's no basis for the Philippine government to cooperate with the Interpol in enforcing an ICC warrant. The mere fact that the void warrant is transmitted through Interpol does not make it less void, does not make it valid. At ikatlo, as the hearings have established, the circumstances surrounding the investigations of the ICC in this country, the incidents leading to the issuance of these ICC warrants, and the enforcement of such warrants are politically motivated and really are in violation of Article 3 of the Constitution of the Interpol itself,
which prohibits the Interpol from participating in any intervention or activity of a political character. Ma'am, sabi niyo, you will do everything para harangin sakaling magkaroon na rin ng arrest warrant laban kay VP Sara. Ano bang mga action ang gagawin niyo? Wala tayong balak na isuko ang soberanya ng Pilipinas at ibaliwala ang ating husgado. So hindi baka maireklamo kayo ng obstruction of justice just in case? Hindi ko po alam. So ano mga action ang gagawin niyo, ma'am, para harangin sakali? Iniisip pa kung anong kailangan gawin dahil tulad nga ng sinabi ko, haka-haka pa lamang ito. Ngunit sa nakita natin sa mga nakaraang 2 taon, itong mga haka-haka, duda, suspetsa, madalas nagiging totoo. So may mga preparation na rin si VP Sara dyan sa chismis na natanggap niyo, ma'am? Marahil po. Pero yung warrant na paparating para kay Senator Bato and other former police officials, credible na po yung source nyo dun, ma'am? Parang, kasi maliwanag yung listahan, pero andun siya sa sumunod na listahan ng ICC, di ba? Andun siya sa warrant, kaya't inaakala namin na yun na ang susunod. Pero hanggang ngayon, wala naman inilalabas at nagbago ang ihip ng hangin at ang balita ay si VP Sara. Ma'am, kanina nabanggit niyo po kanina na part ng diversionary tactic yung paglabas ng issue ng supposed paid trolls ng Chinese Embassy in Manila. Are you now saying that Senator Tolentino and Si DILG Remulla na magsalita, tanungin siya tungkol sa panayam kay Pinky Webb, kung saan sinabi niya na group effort ang pag-aresto at in-invoke pa ang executive privilege samantalang lumabas na sa media. Una, tinawag niyang chismis ang pahayag. Ngunit nang mabisto, tinulungan na lamang ng kapatid at sinabing executive privilege na nga. Isa pang malakas na sandata ng administrasyon upang pigilan ang komite ang pagsisiwalat ng katotohanan ay paggamit ng tinatawag na subjudice rule. Halimbawa, nung mahuli si General Torre na nagbibigay ng maling pahayag tungkol sa